Hallelujah. Magandang umaga po, brother and sister, mga kapwa ko sa pananampalataya sa araw po na ito. Patuloy po tayo na magbabahagi ng mabuting balita sapagkat yan po ang nais ng ating Panginoong Kristo bago po siya pumanik at bumalik sa kanyang amang Diyos sa kalangitan. Yan po yung hinabili niya sa Mateo 28. Manipangalat ang kanyang salita o ang nais ng kanyang amang Diyos na banal sa buong mundo. At ito nga po raw ay bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, at ituro ng lahat ng mga bagay na pinag-uutos. Hallelujah. Kaya isa ito sa ipinag-uutos na upang mahayag o maganap ang naisin ng ating amang Diyos na banal, na lumawak itong kanyang mabuting balita o kanyang salita. Hallelujah. So ngayong araw ng linggo po, sa araw po ng sa buwan po ng 2025 na buwan po ng Enero, ito po yung simula ko ng pag-sharing po ng ng mabuting balita. Hallelujah. So ang i-share ko po sa inyo yung tungkol po sa mga pag-aasawa at dun sa mga balo o sa walang asawa. Hallelujah. Kasi marami pong mga isa na po yung nakagis na nating pananampalataya ng mga Katoliko na ipinagbabawal sa mga parehong pag-aasawa. Hindi po. Meron din pong mga ibang kongregasyon. O yan pong pinangahawakan ng isang malaking kongregasyon o ng isang relihiyon na pinagbabawal po nila ang pag-aasawa. Bagamat may magandang layunin na bago mag-asawa, kinakailangan ikaw meron kang ikabubuhay. Tama po yun. Pero hindi mo dapat ipagbawal ang pag-aasawa. Sapagkat maging ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, na lumalang sa atin, ay hindi po ipinagbawal ang pag-aasawa. Ang kapanahunan nga ng lumang tipan, ang pag-aasawa, minsan magkapatid, minsan malapit na kamag-anak. Nung nagpaparami pa lang po tayo ng tao dito sa mundo. Tapos ipagbabawal natin ang pag-aasawa. Hindi po pinagbabawal ang pag-aasawa. Meron pong mga regulasyon na sinasabi rito sa Biblia na bago ka mag-asawa, maging si Apostol Pablo, itong isi-share ko sa inyo dito sa mga taga-Korinto, ay naghayag po siya kung paano pamamaraan ang pag-aasawa, kung paano pamamaraan ng mga balo na mabubuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Dapat po ito'y malaman natin. Kasi kung nakikinig po tayo doon sa mga taong nagbabahagi ng salita ng Diyos at ito ay binabago niya, ay wala po ito sa katotohanan. Ang unang-una po, hindi po kayo makatatanggap ng banal na espiritu upang maunawaan nyo ang sinasabi nitong banal na sulat ng ating Panginoong Kristo. Maliligaw po tayo na ang mga iba nagbabawal sa pag-aasawa. Ang iba naman, may mga relihiyon naman, mag-asawa ka hanggat kaya mong buhayin. Hindi rin po totoo yun. Opo. Hindi po dapat maraming asawa. Kasi doon sa lumang tipan, si Solomon, na napakadaming asawa, ginagaya po nila yun. Pero hindi po tama yun. Hindi po tama yun. Si Solomon po ba ay naging mabuti sa harapan ng Diyos? Hindi po.
Sapagkat kauna-unahan po, napakadami niya pong asawa. Bagamat siya involved dito sa Biblia, subalit hindi siya naging mabuti sa harapan ng Diyos. Sapagkat unang-una, ang napangasawa niya, unang-una, ay ang prinsesa ng Ehipto na dala-dala yung mga pananampalataya na sinasamba nilang Diyos-Diyosan. Maraming mga reliyon na ganyan ngayon na yung mga Muslim, di ba? May mga kaugalian sila hanggat kaya mong tapatan yung pangangailangan ng babae, ay po pwede mo siyang mapangasawa. Kung di ako nagkakamali, pwede po hanggang 4 po yata na mag-asawa ka ng babae. Pero labag po sa kautusan ng banal na kasulatan na sinasabi rito, mag-asawa lamang tayo ng isa. Hindi po ng 2, hindi po ng 3. At hindi rin po sinasabi na hindi tayo mag-asawa. Hallelujah! Ito po ay pag-aaralan natin dito sa unang Korinto. Ang pangangaral po ng ating Apostol Pablo sa mga tiga-Korinto. So, andito po yung matatagpuan natin sa Kapitulo 7, talatang 25 hanggang 40. Mahaba-haba po itong babasahin ko. Tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong ibinibigay na utos mula sa Panginoon, ngunit bilang isang taong mapagkakatiwalaan dahil sa habag sa akin ng Panginoon, magbibigay ako ng aking kuro-kuro. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mong hangaring mag-asawa. Kung ikaw ay mag-aasawa, hindi ka nagkakasala. Kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalaga ay mag-asawa, hindi siya magkakasala. Ngunit magdaranas sila ng mga kahirapan sa buhay na ito. At iyan ang ibig kong maiwasan ninyo. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, malapit na ang takdang panahon. Kaya't mula ngayon, ang may asawa ay mamumuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis, ang mga nagagalak na parang di nagagalak, ang mga namimili na parang walang ari-arian, at ang mga nagtatamasa sa libutang ito na parang nandi pa nila ito alintana, sapagkat lahat ng bagay sa daigdig na ito ay mapaparam. So, sa talatang 32, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang gawing ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng salibutang ito, sapagkat ibig niya makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito ay hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayun din naman, ipinagsusumakitan ng dalaga o ng babaeng walang asawa ay ang bagay ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang may talaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay sa sanlibutan na ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at ang lubusan kayo makapaglingkod sa Panginoon. Talatang 36, tungkol sa magkatipan o nagkasundo ang di pa pakasal, kung inaakala ng lalaki na nagkaroon siya ng masidhing pagnanasa sa kanyang katipan, bagay na di nararapat, at dahil dito ay kailangang pakasalan sila. Ituloy nila at dati nilang balak pakasal sila. Hindi ito kasalanan. Ngunit kung ipasya ng isang lalaki na hindi siya mag-aasawa, mabuti ito kung matatag ang kanyang kalooban. Kung hindi siya mapipilitan lamang, at kung kaya niyang magpigil sa sarili sa makatuwid, mabuti ang magpakasal, ngunit lalong mabuti magpigil sa sarili, huwag mag-asawa. Ang babae nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae malayang mag-asawa ang sino mang maibigan niya, ngunit sa isang mananampalataya. Subalit higit siyang magiging maligaya kung mananatili siyang
Sa kanyang kalagayan, iyan ang palagay ko at sa akala ko'y nasa akin ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah! So ito'y, ipinaliliwanag po ni Apostol Pablo doon sa mga taong nais na mag-asawa at sa mga taong hindi nais mag-asawa at sa mga taong wala ng asawa na namatay na ang asawa ay muling mag-aasawa at hindi muling mag-aasawa. Ito po ipinaliliwanag dito sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto. So sinasabi niya, yung mga tao raw, yung mga binata na ibig mag-asawa ay naibig mag-asawa ay mag-asawa po raw. Mag-asawa po raw lalo't mahina ang kanyang pananampalataya. Pagkilala sa Diyos at maningas ang kanyang, may binabanggit niya kung maningas ang iyong laman, ay mag-asawa ka kaysa magkasala ka ng kakaisip sa ninanais mong mapangasawa. Sapagkat kasalanan po ang mag-isip ka ng masama sa kapwa mo sa pamamagitan po ng sexual o pagnanasa o ng kamunduhang laman na sinasabi rito sa Biblia. So dapat mag-asawa ka upang maiwasan mo ang mga bagay na ito na pagnanasa. Kaya hindi po ipinagbabawal ang pag-aasawa. Ayon po rito sa mabuting balita o Biblia. Ang binabasa po ng mga pari at itong mga taong nagbabawal sa pag-aasawa, iisa lang po sa itong isineshare ko po sa inyo. Iisa lang po ito. Magkaiba lamang po na interpretasyon ng pamamaraan. Kasi alam niyo po ba ang tayong mga tao, sa totoo lang po, uulit-ulitin ko sa inyo, binigyan tayo ng kaisipan, ng konting karunungan ng Diyos, hindi po natin ginamit sa tama. Nagbigay na po tayo ng konklusyon na para sa ating pagkakaunawa. Oo nga, hindi rin pinapayagan ng binibigyan lamang ng babala ni Apostol Pablo. Maging ang ating Panginoon Kristo ay sinabi yan, kung ikaw ay mas mabuti pa na ikaw ay maging single, kaysa sinasabi mong ikaw ay may asawa. Bakit kamo? Sapagkat sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang pagmamalasakit, kapag ikaw ay nag-asawa, daranas ka ng kahirapan. Sapagkat bakit? Unang-una, magiging magkasama kayo, maghahanap buhay ka pag nagkaanak kayo. So maghahanap buhay ka ng todo para mabuhay mo yung anak mo at ang iyong sarili at ang iyong asawa. So ang iyong paglilingkod sa Diyos bilang isang Kristiyano ay mahahati po iyan. Mahahati iyan. Magbibigay ka ng mas higit na paglilingkod sa iyong pamilya. Kanya nga sinasabi sa sulat ni Mateo na hindi ka po pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Na ang isa ay magtatapat ka at ang isa ay kukunti na lang ang pagtatapatan mo. Kumbaga, yung 70% na iyong paglilingkod ay ilalagi mo sa iyong pamilya at maliit na bahagi na lamang ang para sa Panginoon, 30% na lamang. Subalit ayaw ng Diyos yung ganon. Na maglilingkod tayo na mas malaking porsyento ang ilalaan natin sa ating pamilya at ang maliit na porsyento ay bibigay natin sa Diyos. Hallelujah. Kaya ito ang nakikitang magiging suliranin ni Apostol Pablo sa kanyang sinasabing kuro-kuro niya. Subalit ang sinasabi ni Apostol Pablo, ito po ay merong Espiritu Santo na binibigay rin sa kanya ng Diyos. Ito ay matuwid. Bagamat ito ay kuro-kuro, subalit ito ay may basbas ng Espiritu Santo para maunawaan po natin itong aking sinishare sa inyo ng pag-aasawa at di pag-aasawa. So makabubuti po na kung ayaw nating dumanas ng kahirapan kapag natuloy po ang ating pag-aasawa, manatili na lamang po tayo na single, na naglilingkod tayo sa Diyos upang ang pagiging Kristiyano natin ay maituon natin 100% sa ating Panginoong Kristo. Hallelujah!
kung kaya nating magtiis, kung kaya nating labanan ang dala ng sanlibutan na mga pag-uusig ukol sa ating laman. Hallelujah! Ini-encourage tayo ni Apostol Pablo sa ganitong pamumuhay. Na huwag tayong sumuong sa pag-aasawa. Kaya mali po yung mga nakagis na nating na relihiyon. Na nakita mo sila, kunyari hindi nag-aasawa pero mababalitaan mo. Isa doon sa mga nagsisimba o isa ron sa mga alalay niya ay pinangasawa niya. Hallelujah. Makikita natin na merong anak ng pare dyan na hindi pinapaalam. Hallelujah. Kailangan maging tapat po ang ating puso sa Diyos. Hindi naman po ipinagbabawal ng Diyos ang pag-aasawa. Hallelujah. At di rin pinagbabawal ng Diyos ang huwag kang mag-asawa. Both side po yan. Pwede kang hindi mag-asawa, pwede kang mag-asawa. Balance po ang itinuturo ng Biblia. Hindi po yung huwag kang mag-asawa dahil bawal. Mag-asawa ka dahil bawal. Meron namang reliyon, mag-asawa ka na marami, hindi bawal. Yun po, wala na po talaga yun sa Biblia. Labag po yun. Kahit saan ka po rito maghanap ng talata sa Biblia, wala pong ibinibigay na kautusan ng isang tao dapat mag-asawa ng higit sa isa. Sinasabi ng ating mismo ang Panginoong Kristo, mag-asawa ka lamang ng isa. Hindi ng dalawa, hindi ng tatlo, hindi ng apat. Sapagkat yung isa nga lang po, nahihirapan po tayong buhayin Hindi po yan tungkol dyan sa ibinibigay nating upang mabuhay ang katotohanan po, kaya bawal po yung mag-asawa ng apat. Wala na po iyan sa tamang kaayusan. Biro mo, apat ang asawa mo. Kaya yung mga artista, ayan magalit na kayo sa akin na magalit. Kung sino makapanonood nito, na kayo, palipat-lipat kayo ng asawa, akala nyo po ba maganda? Akala nyo po ba na pag kayo'y namatay, ilalahad nyo sa harap ng Diyos yan? Marami po yan sa mga artista, paiba-iba ng asawa. Kaya napakarami ng anak. Kung sino-sino mga artista na nakakapartner nila, pinapangasawa nila. Hallelujah. Hindi nyo po ba alam na kayo po ay nakakasala sa harapan ng Diyos na ginagawa nyo, na pag-aasawa nyo, na kung sino-sino? Meron pa kayo, pagka hindi nyo nagustuhan, maghahain kayo ng divorce. Magpapail kayo ng divorce. Hindi nyo ba alam na sinasabi sa kautusan na hindi po pwedeng maghiwalay ang isang pinagsama dito sa lupa? Hindi po yung po pwede kung marami kayong pera, kung may abogado kayo, magpapail na kayo ng divorce sapagkat gusto nyo, ibang babae naman. Ganyan po yung nangyayari sa ngayon, sa modernong natin ngayon. Kapag maraming pera at ayaw niya na sa kanyang asawa, alam niyo po ba, para lamang tayong kumakain ng pagkain, kapag sawa na tayo sa adobo, gusto na naman natin kumain ng paksiw, gusto na naman natin kumain na may sabaw. Ganun po yung nangyayari. Pero hindi nyo po ba nalalaman na iyan pero kayo mga makajus kayo, kayo mga artista, may pa harap-harap pa kayo, may pa ano-ano pa kayo sa nagte-testimony pa kayo na kayo ay member ng ganito, pero kayo ang nagpapakita ng hindi mabuti sa tao, na pinapanood kayo ng bata, ng matanda, ng dalaga, na may asawa. Subalit ang inyong patotoo sa inyong buhay ay walang katotohanan. Hallelujah! Ako'y nagsasalita ng ganito sapagkat nagagalit ako sa hindi tamang ginagawa. Ako meron lang po akong isang asawa, meron akong anak.
Hindi po ako naghahangad ng maraming asawa. Sapagkat ang inutos ng Diyos, mag-asawa ng isa. Hallelujah. Eh, yung mga taong pag ayaw na doon sa asawa niya at gusto medyo bata-bata, maraming pera, magpapail ng divorce. Kaya yung mga anak nila, kung sino-sino ang nanay. Alam niyo po ba ako? Ako ay, ipinanganak ng broken family. Pero ang tatay ko, ganun din po ang nangyari. Kaya ako'y galit. Mahirap lang kami, pero ang tatay ko, buhay pa ang nanay ko, nag-asawa na siya ng iba. Kaya may kapatid ako sa ama, kung tawagin. Salamat sa Diyos, sapagkat tinuruan ako ng Espiritu Santo upang maging maayos ang aking pag-aasawa. Hallelujah. Marami ngayon mga nagpipigil, lalo na yung mga pare, pero malalaman mo, may mga anak sa labas. Ginalaw niya yung ganon. Pero, nagtuturo sila na bawal ang mag-asawa. May isang kongregasyon na bawal ang mag-asawa, pero may kaso. May kaso! Na hindi na nga siya nakabalik dito sa Pilipinas sapagkat natatakot siyang bumalik dahil natatakot siyang hulihin. May nakaambang warrant of arrest sa kanya. May kaso po siya. Tungkol din po dyan sa diyan sa sexual na yan. Nagsasalita tayo ng mga bagay na galing sa mabuting balita, subalit hindi naman po natin ipinamumuhay. Although nagkakasala tayo, ako po nagkakasala ako. Hindi po ako isang taong matuwid na banal na parang lumulutang sa hangin na katulad ng ating Panginoong Kristo. Subalit, ang idinadalangin ko lagi sa Diyos na ako ay maging matuwid sa Kanya. Makagawa ako ng mabuti. Tao lang po ako, nagkakasala ako, pero hindi ko ginagawa ang pagkakasala na siya kung sinasabi rito na hindi ko naman ginagawa. Marami mga nagtuturo na mabibigat, pero ungkatin mo yung buhay nila. Masasama pa ron sa nakikinig sa kanila. Hallelujah! Kaya sinasabi ko sa inyo, walang karapatan itong mga taong ito na magturo ng salita ng Diyos sapagkat may tinatago silang mga kasalanan sa mga taong nakikinig sa kanila. Magbabawal tayo na bawal ang mag-asawa. Subalit, tayo ay merong ginalaw na babae dyan. Meron tayong ginalaw na lalaki dyan. Hindi nalalaman ng mga taong nakikinig sa atin. Meron pala tayong sikreto na itinatago. Hallelujah! Kaya hindi po natin naiintindihan ang salita ng Diyos eh. Kasi mismo, yung mga taong nakikinig sa atin, tayo na nagtuturo at nagpapatotoo, meron tayong kasalanan na itinatago sa ating puso. O sa aktual na pamumuhay, meron tayong kasalanan na itinatago. Hallelujah! Hindi po yung pinagbabawal. Binasa po natin dito. At gayon naman, yung mga taong may asawa na at naghiwalay, wala po kayong karapatan na mag-asawa uli. Wala po kayong karapatan. Ang sinasabi dito, maliban kung ang inyong asawa ay mamatay. Tandaan nyo, hindi kayo po pwede mag-asawa basta-basta. Pwede kayo mag-asawa isang Kristiyano, isang mananampalataya. Bakit mananampalataya ang ibig ng Biblia na sinasabi rito? Sapagkat ikaw po ay Kristiyano upang huwag kang madala. Kaya nga nagkasala si Haring Solomon
Unang-una niyang pag-aasawa. Bakit? Sino ang kanyang pinangasawa? Walang iba kundi ang prinsesa ng Ehipto na dala-dala yung mga kaugaliang pagsamba sa Diyos ng mga ribulto. Naging matuwid ba si Haring Solomon sa harapan ng Diyos? Hindi po. Sapagkat unang-una nagkasala na siya. Yung ayaw ng Diyos nilabag niya. Napakarami niyang napangasawa. Alam niyo po ba kung ilan ang napangasawa ni Haring Solomon? 500 babae. Siya yung may pinakamaraming asawa na nasusulat dito sa Biblia. Bakit siya napunta rito sa Biblia? Sapagkat siya po ay isa sa lahi na mayroong pangako ang Diyos, kaya siya nasulat. Pero hindi lahat po ng binabanggit dito sa Biblia ay nagkaroon ng kaligtasan, nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag-aralan niyo po yung mga buhay nila, kung ano po naging buhay nila. Yan, si Moises, naligtas po yan. Alam niyo kung bakit? Wala kang mababasang ano po sa kanya na paglabag. Marami rin po na mga ginamit ng Diyos dito na nagkaroon ng kaligtasan. Si Abraham, nagkaroon po yan ng kaligtasan. Opo, nagkaroon po yan. Doon sa dalawa, kay Cain at kay Abel, involved po yan rito sa Biblia. Sino po ang nagkaroon po ng kaligtasan sa dalawa? Hallelujah. Di ba? Parang walang pinag-iwan po yan na ginawang disipulo doon sa 12. Si Judas Iscariote, hinirang mismo, aktwal, hinirang ng Panginoong Kristo yan. Nagkaroon ba ng kaligtasan yan? Wala pong kaligtasan yan. Pero isa siya sa 12 na hinirang ng ating Panginoong Kristo. Yan po ay binabanggit ko lamang na hindi ko nababasa natin sa Biblia. Ito po ay mga taong banal, hindi po. So, ang isinesher ko sa inyo dito ay ang tungkol sa pag-aasawa at hindi pag-aasawa. Na both side po, ito po ay pinapaboran ng Diyos. Wala pong inuutos ng Diyos na wag po tayo mag-asawa. Kanya lang sinasabi kung mas mainam na ikaw ay naghahangad na maging single sa iyong buhay, gawin mo. Sapagkat, ang sabi nga ni Apostol Pablo, inaalala niya sa darating na panahon, kapag ikay nag-asawa, haharapin mo na ang isang suliranin na napakabigat. So kasi, ang iniisip ni Apostol Pablo, baka mawala ka sa pananalig sa Diyos. Ang iyong pananampalataya ay baka maghina. So ganun nga po talaga nangyayari ngayon sa mga Kristiyano. Kapag hindi niya na kayang pagsilbihan ng Diyos dahil napakalaki na responsibilidad niya sa kanyang pamilya, siya po ay kumakalas. Kaya ganon ang naiisip. So, ako naman po nagkakasala pero hindi po ako kumakalas sa Diyos. Lagi po, dumadalangin ako, bigyan niyo ako ng kalakasan. Dumadanas nga po ako na walang pera eh. Dumadanas ako minsan na wala akong pera. Pero ako hindi ko pinapanalangin sa Diyos. Panginoon, bakit mo ako ginugutom? Panginoon, bakit wala akong pera? Ako'y nagpapasalamat lagi sa Diyos. Panginoon, maraming salamat sa buhay mo, sa kalakasan na pinagkakaloob mo sa akin. Bigyan mo po ako ng trabaho bukas. Kung anong aking gagawin, sapat na po iyan para ako'y mabuhay. Yan po ang tunay na Kristiyano. Maraming Kristiyano kasi ngayon, pag kukunti ang pera, galit sa Diyos. Pag wala nag-iika po, galit sa Diyos. Saan ba tayo naglilingkod? Sa Diyos o sa pera? Hallelujah. Maraming salamat po. So sana po naunawaan natin yung panguling-huli nga po. Yung mga taong naghiwalay na, hindi po sila po pwedeng mag-asawa uli. Tatandaan nyo po. Kasi, kung mag-aasawa kayo at nag-divorce lang kayo, hindi kayo magkasundo. Pinapayagan naman ng Diyos yan, hindi kayo magkasundo, wala nang pag-ibig nyo. Pero ang isipin nyo, kayo po ba'y mag-aasawa? Hindi po. Pumapasok po kayo sa pangangalunya, adultery. Pumapasok po kayo sa ganyan na sa harapan ng Diyos. Pinapayagan kayo maghiwalay. May istorya po yan dun sa kasi ginawa ng kasulatan ni Moises, pero ang original na kasulatan, kaya anuman ang mangyayari sa pag-aasawa nyo, hindi kayo po pwede maghiwalay. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyo sa pag-sharing ko po ng ito.
ng salitang ito na tungkol sa pag-asawa at hindi pag-aasawa at yung mga naghihiwalay ay sana po nakatulong ito sa inyo, nalinawan po sa inyong isipan kung ano po ang inyong gagawin. Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat po. Ako po pala si Brother Dolpo. Patuloy po na dumadalangin sa inyo. Nabigyan po kayo ng kalakasan at buksan ng inyong kaisipan. Ang kapayapaan po ng Diyos ay makamtan nyo. Hallelujah! Ang kanyang kahabagan ay makamtan nyo. Kung nais nyo po ng Bible study sa inyong church, sa inyong bahay, mag-text po kayo sa akin, tumawag kayo sa akin. May mga number po ako dyan. Wala pong bayad na hihingin ko sa inyo. Ang pinagkaloob na Diyos na kaligtasan at kanyang salita, hindi po ito binabayaran. Ito po ay libre na ipinagkakaloob sa inyo. Maraming salamat po muli sa araw ng linggong ito.